Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin ang happy birthday, belated na Kuya Enan ng Tacloban. And happy birthday sa iyo, Ate Liberty ng Hong Kong. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, ang pinakatema po natin ngayong linggo ay God's Catalyst in Shaping History. God's Catalyst. Ano ba yung catalyst? Pag sinabi natin catalyst, ito po yung agent of change. Ibig sabihin, ito yung ginagamit ng Diyos para sa pagbabago. Catalyst. Yung catalyst po, ginagamit yan sa pintura. Kung gusto mo nang merong chemical reaction doon sa pintura, ayun, catalyst, lalagyan mo ng catalyst. Yung catalyst, ito yung sanhi ng pagbabago. Pwede itong may kinalaman sa isang tao o isang pangyayari na nagiging sanhi ng pagbabago. Tingnan po muna natin yung definition ng catalyst. According dito sa Britannica.com dictionary, yung catalyst po, it's a person or event that quickly causes change or action. So, pwedeng tao siya o pangyayari na nagdudulot ng pagbabago. The bombing attack was the catalyst for war. So, yung pangyayari ng pangbobomba naging sanhi ng gera. She was proud to be a catalyst for reform in the government. So itong babae na to, she was proud na naging sanhi siya ng pagbabago ng reforma sa gobyerno. So catalyst, ibig sabihin, yung ginagamit ng Diyos, pag sinabi natin God's catalyst, yung ginagamit ng Diyos para sa pagbabago. Now dito po sa tema na i-address natin, God's catalyst in shaping history. Alam niyo po sa history, yung kung matagal na kayo dito sa channel natin, familiar na kayo sa redemptive history. Na ever since the fall, simula nagkasala sila Eva at Adan, nagsimula yung history ng pagtutubos ng Diyos sa sangkatauhan. At gumagamit siya ng mga tao. Gumagamit siya ng mga catalyst. Mga taong ginagamit niya para magdulot ng pagbabago. Now, yung una po nating pag-aaralan ay istorya po ni Noah. Dito po sa Genesis chapter 6 verse 7 and 9. Sabi po rito, yung nilikha ng Diyos, yung humanity, maganda sana yung plano ng Diyos napakaganda Ang problema, nagrebelde yung tao sa Diyos. At dito sa Genesis chapter 6, umabot sa sukdulan yung kasamaan ng tao. Yung simula, pagkabata pa lang nila, puro kasamaan na iniisip nila. Hanggang sa kung paano sila tumatanda, nag-grow din yung mga kasalanan nila. So, puno ng violence, mga violente yung mga tao, patayan, rape, at kung ano-ano pa yung mga nagaganap ng mga panahon na ito. So the Lord said, this is verse 7, I will blot out man, whom I have created from the face of the land, man and animals, and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I made them. So sabi ng Diyos, He felt sorry. Hindi ito ibig sabihin nagsisi ang Diyos na nilikha niya yung creation na to the point na hindi niya alam ng Diyos na magkakasala yung tao. Pero ito yung real emotion ng Diyos. Ang pinaka-importante rito yung verse 8. Sabi dito, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Hindi naman lahat, no? Hindi naman lahat umabot sa sukdulan ng kasamaan. Merong mga tao na mabubuti, kagaya ni Noah at yung pamilya niya. Sabi dito, these are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng mga taong aking nilalang. Lilipulin ko ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinakalungkot kong nilalang ko ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan, in his generation. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. So, sa dami-dami ng mga tao during that time, merong isang tao doon na matuwid. Sa mundo ng korupsyon, merong isang tao doon na matuwid. At nung nagplano ang Diyos, nagugunawin niya yung mundo, magsisimula siya ng panibagong sangkatauhan. Nung nagplano ang Diyos na kumbaga magkakaroon ng reset, no? Reset. Magsisimula siya ng bagong generation, bagong sangkatauhan, at i-preserve niya yung humanity.
Kasi kung walang Noah during that time, walang reason para, talagang pupuksain niya na lahat eh. Pero ang ginawa ng Diyos, nag-start siya ng bagong humanity kay Noah. Napakaganda na istorya nito mga kapatid kung titingnan niyo to in the light of Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ yung greater Noah eh. Kay Jesus talaga nagsimula yung bagong humanity. Yun yung church, body of Christ, mga Christians. Now, unang katuruan natin ngayong umaga, a catalyst finds favor in the eyes of the Lord. A catalyst finds favor in the eyes of the Lord. Pag sinabi nating favor, ito yung pinapaboran ka ng Diyos, tinitingnan ka ng Diyos na, natutuwa yung Diyos sa'yo. Ito pong devotion natin na ito ay patungkol sa paghahanda natin. Kasi naniniwala po ako na ikaw at ako, tayong lahat na nakikinig dito sa devotion natin na ito, gagamitin ng Diyos bilang catalyst for change. Gagamitin ng Diyos sa pagbabago. Dito po kay Noah, pagbabago ng sanlibutan, ng buong mundo magkakaroon ng matinding pagbabago. I-reset ng Diyos yung humanity at si Noah yung gagamitin niya. Siya yung catalyst dito. Now si Noah po, sabi rito, Noah found favor in the eyes of the Lord. Tanong po, sa atin ba natutuwa si Lord? Pag tinitingnan kanya ngayon, natutuwa ba siya sa iyo? Isa ka bang taong namumuhay ng may katuwiran? Isa ka bang taong ang desire ng puso mo, hindi kasamaan, hindi selfishness, hindi evil, kundi a desire to please God? Napakahalaga po na, no? If your desire is to please God, namumuhay ka ng matuwid, God looks at you with favor. So, a catalyst finds favor in the eyes of the Lord. Bago ka maging sanhi ng pagbabago sa iyong buhay, kailangan tinitingnan ka muna ng Diyos na merong, favor, yung natutuwa sa'yo si Lord. Kasi po, kapag wala nung favor, wala kang backup from the Lord. Paano ka magiging sanhi ng pagbabago, hindi ka naman binabackupan ni Lord? Tingnan niyo po yung isang talata rito sa Biblia, sa 2 Chronicles 16:9. Sabi dito, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Sapagkat nakatingin, nagmamasid, nagmamanman ang mga mata ng Diyos sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, no, if you are not fully committed to the Lord, tapos wala kang, desire to please Him, you're not going to be God's catalyst. Ang catalyst ng Diyos, yung taong ginagamit ng Diyos para magiging sanhi ng pagbabago, yung mga taong pinapaboran niya. Now, pangalawa po, a catalyst is a clean instrument in the hands of God. Magkarugtong po ito, point 1 and 2. A catalyst is a clean instrument. Yung instrumento po na ginagamit ng Diyos, yung taong namumuhay ng may katuwiran. Tingnan niyo po rito, sa verse 9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe nung kanyang kapanahunan. Kaya po habang nagmamasid ang Diyos sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating bansa, sa ating paligid, puno ng korupsyon. Pero dapat matagpuan kanya na isang malinis na namumuhay ng matuwid, may kabanalan, para gamitin niya. Gawing espada ng Diyos. Gawing instrumento ng Diyos para sa pagbabago. Maging catalyst ng Diyos para sa pagbabago. Now, pag sinabi nating blameless or righteous man, hindi naman ibig sabihin nito si Noah walang kasalanan eh. I believe, ang ibig sabihin ng righteous person, yung mabilis magsisi. Namumuhay ka na may pananampalataya sa Diyos, the just shall live by faith. At the same time, mabilis kang magsisi, sensitive ka sa kasalanan. Pag nagkasala ka, mabilis kang Lord, I'm sorry, nagkasala ako sa inyo. I think that's the righteous person. That kind of person is a righteous person. Sensitive sa kasalanan. Pag alam mong nalalayo ka sa Diyos, nagsasorry ka agad, babalik ka agad kay Lord. So a catalyst is a clean instrument in the hands of God. Isang malinis, dalisay na instrumento sa kamay ng Diyos na gagamitin niya para sa pagbabago. And number 3 po, a catalyst walks with God. Ano ibig sabihin nitong sinasabi dito, Noah walked with God? Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Ang isa pong kahulugan nito ay, close kayo ni Lord. You're walking with God.
Kung nasaan si Lord, nandun ka. Kung anong gusto ni Lord, nandun ka. Kumbaga, personal assistant ni Lord, no? Na hindi ka humihiwalay sa Panginoon. Pag may ipapagawaan si Lord, nandun ka, ready ka. Pag tumawag si Lord, you're ready to answer. You're walking with God. Namumuhay ka ayon sa kalooban, ayon sa kagustuhan ng Diyos. So, bilang paghahanda para maging catalyst tayo, maging agent of change, we have to find favor in the eyes of the Lord. We have to live a holy life, and we have to walk with God. Kailangan close tayo kay Lord. Morning pa lang, umaga-umaga nagde-devotion na tayo. So, isang mabilis po na application. 3 puntos po. Number 1, seek God's favor. Siguraduhin natin na yung Diyos na nalulugod sa atin, natutuwa sa atin. Na pag tinignan ka ng Diyos, yes, hindi tayo perfect, makasalanan tayo. Pero pag tinignan tayo ng Diyos, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, nagsusumikap tayong masunod ang kanyang kalooban. Seek God's favor. Yung favor po, back up ng Diyos yan sa'yo eh. God is willing to fully support you. Sabi dito sa 2 Chronicles, no? Sapagkat nakatingin ang Panginoon sa buong mundo para palakasin ang mga taong matapat sa Kanya. If you're faithful to God, tapat ka sa Panginoon, loyal ka sa Panginoon. Hindi perfect. Of course, wala ang perfect sa atin. Pero pag nagkasala tayo, tumalikod tayo, lagi tayong bumabalik sa Kanya. Lagi tayong nagsisisi. We observe holiness, point number 2. We seek God's favor, observe holiness. Pag nakita ka ng Diyos na namumuhay na may katuwiran, may kabanalan, talagang babakapan ka ng Diyos eh. At gagamitin ka ng Diyos para sa pagbabago. And number 3 po, walk with God. Lumakad tayo kasama ng ating Diyos. Ibig sabihin po dito, mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag po nating hayaan na may 200. Merong papunta sa Diyos, papunta sa ating sarili, sa sarili nating pangarap, kagustuhan, kadalasan kasamaan, no? Selfishness lang naman yung madalas na pinipili natin, no? Huwag po nating hayaan na naglalakbay tayo dito sa mundo na malayo sa Panginoon, na sinusunod lang natin yung ating mga sarili. If you want to become catalysts of change, God's catalyst, kailangan talaga, you have to walk with God. Gusto mo bang maging sanhi ng pagbabago sa iyong pamilya? Kung ikaw estudyante, no? Nakita mo yung angkan mo, puro kasamahan yung ginagawa, puro bisyo, lugmok sa hirap. Baka ikaw yung gagamitin ng Diyos para maging catalyst, maging pagbabago sa pamilya mo. Eventually sa komunidad mo, eventually sa bansa natin. Huwag po nating hayaan na isa lang yung buhay natin, hindi pa natin nagamit para sa pagbabago. And God wants to use us. God wants to use us to become His catalyst, agent of change. So, paano natin gagawin yon? Dapat close ka sa Diyos. Alam mo yung laman ng puso niya. Yung tibok ng puso niya, naririnig mo at willing kang sumunod sa kanyang kalooban. So, let's walk with God. So, 3 applications po, no? Seek God's favor. Pag tinitingnan tayo ng Diyos ngayon, is God happy? Masaya ba ang Diyos? Napapangiti ba ang Diyos sa ating mga buhay right now? Number 2, are we living a life of holiness? Sensitive ba tayo sa ating mga kasalanan? Na pag nagkasala tayo, Lord, I'm sorry. Minsan kasi yung iba, pag nagkasala, nadulas na sa pagkakasala, lumalangoy pa sa pagkakasala, nagpapakasasa pa sa pagkakasala. Dapat hindi na dumarating sa ganong punto. Pag nagkasala tayo, we're quick to repent. Lord, I'm sorry. Observe holiness. And number 3, walk with God. Dapat sanggan dikit natin si Lord. Close na close tayo. Kaibigan talaga natin si Lord. So, ilan lang po ito sa mga applications. Of course, marami po tayong matututunan dito sa mga talatang ito. Now, para naman po sa ating discussion, how can we make ourselves ready to become God's agents of change? Paano natin may hahanda yung ating mga sarili para gamitin ng Diyos para sa pagbabago ng ating komunidad, ating pamilya, workplace, o kahit sa paaralan, o maging dito sa ating bansa? How can we make ourselves ready to become God's agents of change? Para naman po sa ating panalangin, kasapin natin si Lord, sabi natin sa Kanya, Father, please prepare me as your agent of change. Make me quick to repent and observe holiness.
The world is full of evil and corruption just like in the days of Noah. Sa akin din, Lord God, there are many aspects of my life that need change. My family needs change. My community and our nation need change. Lord, thank you because you never stop working for change. I pray that you will make me your catalyst. I am willing and available. I offer my life to you, Lord. Use me to shape history for your glory and honor. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin ngayong umaga, si Brother Alvin. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends.